So sa araw na ito po, hayanin niyong basahin ko muna sa inyo yung Isaiah chapter 5, verse 1 and 2, at kinuha po natin sa ESV. Ang sabi po dito, "Let me sing for my beloved my love song concerning his vineyard. My beloved had a vineyard on a very fertile hill. He dug it and cleared it of stones and planted it with choice vines. He built a watchtower in the midst of it and hewed out a wine vat in it. At then he looked for it to yield grapes, but yielded wild grapes." Ano po ba yung meaning ng wild grapes? Grapes that are tiny, not sweet and juicy, grapes not even fit to make the worst wine. Kung makikita po natin dito, yung isang sitwasyon na kung saan hindi nagkulang yung kanyang beloved. So meron daw ditong beloved na kung saan meron siyang vineyard, nagtanim siya, ginawa na niya lahat ang kinakailangan niyang gawin. Ang sabi po dito sa ating binasa, number 1, yung beloved, meron siyang vineyard. Ngayon, yung vineyard niya, talagang pumili siya ng matabang lupa. Matabang lupa. Wala pong farmer, malamang sa inyo po meron kayong experience sa pagtatanim, sa pag-aani, hindi po kayo magtatanim sa lupang alam ninyo, hindi tutubo doon ang pananim ninyo. Ito po hindi. Siniguro niya na very fertile yung lupa, yung hill na kanyang pagtatamnan. Hindi lamang yun, mataba na raw yung lupa, hinukay pa niya. Hinukay niya, di ba kasi hindi mo pwedeng matigas yun eh. Hinukay niya, at hindi lamang yun. Cleared of it, ng mga stones, lahat ng mga bato, tinanggal niya isa-isa. Alam na natin kung gaano kalawak ang vineyard. Kung gaano kalawak yung mga taniman ng palay, ganun kalalaki itong mga pinag-uusapan nating lugar. At ang sabi po dito, tinanggalan ng bato. Yung tao, yung beloved, he made sure na bago siya magtanim, pinalambot niyang lupa at tinanggalan pa niya ng mga bato. Ganun niya kamahal. At sa kanya ngayon itaninim sa lupang ito, yung choice pa. Very fertile hill, walang bato, at ano raw, tinaniman ng choice vines. Hindi basta vine, kundi choice vine. Wala siyempre pipili ng mga butil, ano to, kulay itim na to Hindi pwede, hindi ko bibilin yan. Bakit nangingitim yan? Ang gusto natin, pag bumili tayo ng mga buto, ng mga punla, siyempre dapat yung malulusog, right? At yun mismo ginawa niya. Choice vines. Hindi lamang yun. Nagtayo pa siya ng watchtower sa gitna nun. Wala pang scarecrow. Ngayon kasi mga scarecrow, I think sa Pilipinas hindi na kailangan yun, right? Sa ibang bansa lang yasa uso yung scarecrow. Dito po hindi scarecrow. Naglagay siya ng watchtower sa gitna. Merong magbabantay day and night dito sa mahal na mahal niyang vineyard na ito. Merong nagbabantay. Hindi lamang yon. And hewed out a vine vat in it. May karagdagan pa. Di ba? Meron ng wine vat, meron pang watchtower, choice vines, wala nang bato, very fertile hill. So ano pa ang inaasahan na ani nung beloved? But gayon pa man, nung dumating daw po yung panahon na siya iaani na, nung makita niyo yung supposedly bunga, yung prutas na bunga ng kanyang pagpapagala, ano raw nakita niya? Wild grapes. Nakita po natin, hindi na nagkaroon ng pagkukulang yung beloved. He did everything in His power na yung bunga, supposedly, perfect na klase ng bunga. Yung mga mapipintog, magaganda na mga klase ng mga grapes, na pag ginawa nila ng wine by that time, napakasarap ng wine. Pero nakita po natin sa sinabi rito, tumikim ka na ng pinaka-worst wine ever, wala pa rin sinabi, kapag ginawa mong wine, itong mga wild grapes na ito. What a disaster para sa isang farmer, para sa isang nagtatanim. This is such a great disaster.
At nalalaman natin sa inyo po na marami sa inyo ay believe, naranasan ninyong magpunla, mag-ani, or anumang klase ng puno, or anumang merong bunga. What kind of disaster ang nararamdaman kapag ginawa mo ng lahat, pero ano naging bunga? Bulok pa din. Hindi useful. Mamumulat ka ng mga bunga para saan? Para itapon sa basurahan. After all of those efforts, ito pa ang iyong makikita. So titignan po natin, ano ba naging problema? Nakita po kasi natin yung beloved, wala namang problema sa kanya, inaawitan pa nga siya eh. Di ba? Meron siyang kaibigan, there is someone in the person of this, a person in the life of this beloved, na inaawitan pa siya because of this. Ganun lamang yung passion. Ganun na lamang yung passion ng beloved sa kanyang ginawa. And for what? Wild grapes. Kaya nga po ang pamagat ng mensahe today, walang iba, kundi wild grapes. Ano nangyayari? Ano ba yung sitwasyon by that time? Ang pinatutungkulan po doon, siyempre, ay yung bansang Israel by that time. Si Isaiah po kasi, para sa mga hindi pa nakakaalam, isa po siya sa mga prophets ng ating Diyos na buhay. At by that time, ito ngayon yung mga revelation ng Lord sa kanya. Yung mga nais ipahiwatig ng Diyos sa Israel, idinadaan niya sa magandang kwento like this. It is God who's talking here through the prophet Isaiah. At ito yung kanyang nakikita mismo sa kanyang beloved na bayan na Israel by that time noong Old Testament. Ginawa niya ng kwento, napakagandang, napakagara na klase ng kwento, yung kanyang nakikita. Why? Para maiparamdam ng Diyos, ano ang nararamdaman ko sa nakikita ko sa inyo. Ang Diyos po may pakiramdam. Kung paano may pakiramdam yung beloved, may pakiramdam yung umaawit sa beloved, lalo po ang Panginoon. Meron po siyang pakiramdam. Nagdaramdam din siya. And one way or the other, kino-convey niya sa atin yung kanyang nararamdaman in many, many ways. So, ano yung kalagayan by that time kasi ng Israel? And while we study this, reflect these stories, this scripture to ourselves. To ourselves. We must reflect on it. So, anong sitwasyon by that time? The reversal of morality dominated the generations. Hindi lamang yung generations na kilalagyan ni Isaiah, kundi maging yung mga nakaraang generations, mga taong antitigas ng ulo. Reversal of morality, they utterly confuse all moral distinctions. Narinig niyo ba yung term ng moral compass? Bawat tao po nilagyan ng Panginoon ng compass. And we know what compass is, right? Nung tayo'y nasa Cub Scout, Boy Scout, isa yun sa pinabibili noon. At tuwan-tuwa ako pag makabili ako noon sa bookstore, sa National Bookstore, yung compass. Kasi yun ang nagtuturo sa iyo kung nakaturo ka ba sa north, west, south, or east. Napakahalaga ng compass para hindi ka maligaw. Right? Ang Diyos po naglagay ng moral compass sa bawat tao. Kaya alam po natin, hindi natin maikakaila kung saan tayo nakaharap. Alam ng tao kung siya'y nakatingin sa likod or sa harapan. Kung siya'y kumakanan or siya'y kumakaliwa. People know that. Ulitin po, wala sa ating magsasabi, hindi ko kasi alam na doon pala ako papunta. We know. Period. No excuses. We know. Why? Embedded sa kaluluwa, sa isip at puso ng bawat isa sa atin, yung moral compass na yon na ating nag-uusapan. Wala tayong lusot. God knows. So ano nangyari sa kanilang moral compass? Ano yung magandang, yung pamit pa ng example na nakita ng Diyos na ginagawa nila? Isaiah 5:20. Woe sa kahabagan to those who call evil good and good evil. Sa kahabagan ng mga tao who put darkness for light and light for darkness. Sa kahabagan ng mga taong who put bitter for sweet and sweet for bitter. Binaligtad nila lahat. Hindi palinghado yung moral compass. Pinalinghado nila. They don't like the moral compass, so lahat ngayon binaligtad ng mga taong ito. And by that time, ang pinatutungkulan po natin, ang bansang Israel.
Yung mismong mga taong nakaranas lang lahat ng milagro at himala at kapangyarihan ng Diyos mula sa Ehipto. Sila na nakakita na yung dagat na biyak. Lumakad sila sa tuyong lupa ni isang atom ng tubig. Wala ka makikita doon para makalakad sila ng ng tuyo, ng ligtas. Yung po yung sinabi sa Biblia, they walked on dry ground. Hindi pwedeng may konting matitirang tubig doon, madudula sila. Alam natin kung gaano po katalas yung mga bato sa ilalim ng tubig. Naranasan nyo yan, yung mga mahilig pumunta ng Rastanora. Isipan nyo yung paano doon, masusugatan kayo. Yes, I know, marami sa inyo mahilig pumunta doon. So, siyempre, paminsan-minsan, wala rin namang problema. Alright? So, you know the feeling, na pagsipa mo, pagtapak may mga bato, ganun po kasi sa ilalim. Pero sabi ng Panginoon, you will walk on dry ground. Nabiyak ang dagat, tuyo, lahat ng atom, hanggang proton, neutron, hinawi lahat ng Diyos para makalakad ng maayos ang kanyang mga mahal. Even us today, hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng daang basa. Never ang Diyos magbibigay sa iyo ng daang madilim, ng daang basa, ng daan na puno ng bato. Never. Never. Tandaan po natin, if we are walking now on a stony road, hindi po sa Diyos yan. Kasi po yung ibinigay na daan sa atin, Panginoon, makinis po yun, ayos lahat. Hindi rin po nakakatisod kasi yun ang isa sa epekto ng may bato eh. Naglalakad ka, matitisod ka, right? Yung binigay po sa ating Diyos na daan, never kang matitisod. Never na hindi mo makikita yung pinupuntahan mo. Never kang madudulas. So ulitin ko po, if we are walking, as experience natin, parang yun yung daan na pinagdaraanan natin ngayon, maybe you are walking on the other road. So, hindi po sinisisi ang Diyos. Lord, bakit mabato ang daan ng buhay ko? Hindi ko kagagawan yan, anak. Basahin mo ang aking love letter, ang Biblia. Never akong nagbigay sa iyo ng mga pahirap. Someone else or even you, ikaw ang may kagagawan ng mga iyan. Imagine those things. Ginawa ng Diyos yun para sa Israel, and yet, ano kinahantungan sa panahon ni Isaiah? Ganito sila. Binabaliktad lahat. Lahat ng nasa kadiliman para sa kanya liwanag. Sinasabi dito, yun daw mga good, ayaw nila. Yung mga evil, yun ang good for them. At hindi lamang yun, yung mga bagay na matatamis, ayaw ko niyan. Ayaw ko ng mga birthdays, ayaw ko ng mga anniversaries, mga celebrations. Ang gusto ko, magulo, chaos. Ayaw nila ng mga sweet. They choose bitter than sweet. Ano ba yung mga inuming mapapait pala? Na napakatamis naman sa dila ng maraming tao. Meron mang inuming mapait? Tell me. Meron, di ba? Yes, alam ninyo, natatawa nga kayo, nangingiti kayo kasi you remember it. With joy. Di ba? Simpleng analogy. Kung ano yung mapapait na magwiwindang sa utak mo at sisira sa liver mo at kinabukasan may sakit ka, yun pa yung gustong inumin ng mga tao, di ba? Di ba nilalason niya yung sarili niya unti-unti? Alam niyo yung tawag sa mga bisyo? Unti-unting pagpapakamatay. Nakalagay na nga sa pakete it will kill you. May bulok na baga na nga doon eh. Surgeon na nga nagsabi, di ba? Pero ano ginagawa mo? Wala lang. Nakaharap na, okay lang. Ulitin ko po, this is only for me. Ang pagbibisyong sumisira sa katawan, nagpapakamatay ka unti-unti. It will only lead to death. Hindi lamang death mo, pagdurusa sa pamilyang nagmamahal sa'yo. Sino mag-aalaga sa'yo? Yung walang kamalay-malay, di ba? Yung mga healthy. Ikaw, sinira mo health mo, yung mga healthy, sila ngayon kandahirap magtrabaho para sa gamot mo, babantayan ka pa. Imbis na pumupunta ng party ng eskwela yung bata, babantayan ka. Ipambibili sana ng notebook, ng mga libro, ipambibili ng gamot mo. Nakita niyo yung gaanong sinisira ng bisyo ang pamilya, ang pagsasamahan, ang pagmamahalan sa isang pamilya. Inaliyo tayong lahat ng Diyos doon. So kung ikaw ngayon lumalakad sa daan na ginawa ng Diyos para sa'yo, kung saan hinawi niya lahat ng hadlang para makadaan ka doon, nakalakad ka ng walang bato, kung may bato man hindi ka matitisod, pero pinili mo pa rin ng iba, tandaan mo, meron kang ibang kinakaladkad. Yun ang masaklap na kalagayan ng tao sa mundo. Sabi nga sa Biblia, walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Wala rin namang namamatay para sa sarili lamang.
Pag meron kang ginawa sa buhay mo, maraming apektado. Mahabag ka naman sa kanila. Sa mga batang walang muang, imbis na nag-aaral, nagbebenta sa labas ng dyaryo or what? Why? Ikaw kasi, yan ang ginawa mo eh. Pero kung ako man yung nasa kalagayan na gano'n, yung namamatay na ako, naluluoy ako sa kama dahil sa kagagawan ko sa sarili ko, sa bisyo. Lord, kunin mo na lang ako, hindi ko kakayanin na makita yung sarili kong pamilya, walang makain because of me. Yung anak ko dapat nag-aaral, ang focus niya ngayon nasa akin. Yung anak ko may pamilya ng sarili, hindi siya makapag-focus doon kasi again, ako na naman ang focus nila. Minsan nag-aaway pa sila kasi yung budget nila napupunta sa akin. Nakita niyo yung lawak ng damage? Nakita niyo yung lawak ng damage? Ngayong narinig ninyo, you are now responsible para gawin ninyo kung ano yung tama. Malaki ang damage kapag gumawa tayo ng something na pang sarili lang. Especially if you're destroying yourself, you are not just destroying yourself, you are destroying the lives of other people around you. Tandaan niyo yun. At I pray in the Lord, i-embed sa puso at isip ng bawat isa sa atin ngayon, sa araw na ito, yung mga salitang ito. Yan ngayon ang idadagdag sa moral compass na meron tayo ngayon. So, woe to those people. Ang sabi po sa Isaiah 5:20. So, pag-usapan po natin isa-isa yung tatlo. Ang sabi po, ang ginagawa raw kasi ng Israel by that time, na nahihalan tulad sa buhay natin ngayon, evil for good and good for evil. Ang example po natin, Matthew 12:22 hanggang 24. Then, ito, nagpapakita na naman ng himala ang Panginoon sa kanyang mga ministry. Then a demon-oppressed man who was blind and mute was brought to Jesus Christ. Dapat po yan, big H, was brought to him. And he healed him so that the man spoke and saw. So dito po makikita natin, maaari pa lang yung mga tao kapag hindi nakakapagsalita, kapag hindi nakakita, maaari pala nagawa ng masamang espiritu. Kaya po iba hindi mapagaling ng doktor. Bible po ito Don't believe me, but believe the scripture. We are just reading the scripture now, straight from the Bible. Maaari pala, na kaya hindi gumagaling spiritual. Ang doktor po sa mundong ito, ang kaya lang ng pagalingin, physical. Spiritual po, hindi. Enter the Lord Jesus Christ. Yung hindi kayang pagalingin ng tao, kaya niya. Kaya ano raw ginawa? And he healed him. And after that, so the man spoke and saw. Nakakita siya, nakapagsalita. Verse 23, and all the people were amazed. Ang dami amazed sila. Walang ibang nakagawa nung kundi lang tong taong to. Sino siya? No? By that time, sino siya? And said, can this be the son of David? Yun po kasing son of David na binabanggit sa Old Testament, yun yung Messiah, the Savior. God Himself who will come and save us. Ito na kaya yung Messiah kasi nagpapakita siya ng mga palatandaan, mga kapangyarihang Diyos lang ang pwedeng gumawa. And that is the Lord Jesus Christ. Pinapakita niya by that time. Yun nga lang, again, ayan na naman, yung mga tao around us. But when the Pharisees heard it, they said, it is only by Beelzebub or Beelzebul, which is the prince of demons, that this man, Jesus Christ, casts out demon. Now look at this. The Lord Jesus Christ did something very, very good. At maraming tao naniwala, sumunod sa Kanya, dahil napakabuti ng Panginoon at bilang napakabuting Diyos, napakabuti ng lahat ng Kanyang ginagawa. Pero nakita niyo yung klase ng paningin na meron yung mga Pariseyo? Galing daw kay Beelzebub, prinsipe ng demonyo, yung kapangyarihan ni Jesus Christ. Look at these people. One way or the other, nakakaranas po ng ganyan. Yung mga taong laging mayroong Panginoon na sinasambit sa kanyang bibig. Naalala niyo sa Olympics, kung nanonood kayo ngayon, ilang beses ko narinig, sabi ko, hindi ba talaga kaya ng taong sabihin na, Panginoon, ako pa yung nagpapasalamat sa sa taas. Sino ba yung nasa second floor? Lola niya? Nasa itaas! Hindi mo pa pwede sabihin, maraming salamat sa Panginoon, Panginoong Diyos. Bakit nasa itaas? Why? Ganun ba talaga kahirap banggitin yung pangalang Heso Kristo? Ganun ba talaga kahirap banggitin yung praise the Lord? Maraming salamat sa Diyos. Lord willing, God willing. Ganun ba talaga kahirap sabihin yun, mga kapatid? When was the last time, sa harapan mismo ng isang Arab, sinabi ninyo, Lord willing?
God willing. Huwag na yung Jesus willing. Yun na lang, God willing, Lord willing. Kailan yung last time? O iniiwasan natin yun? Beware of that. Hindi dapat ikinahihiya ang Panginoon. Ang sabi ng Lord, kung ako ikinahihiya ninyo dito sa lupa, ikahihiya ko rin kayo sa langit. Kailan ngayon yon? Or iniiwasan natin gamitin yun? Hindi kasi siya politically correct, kaya hindi ko ginagamit yung pangalan ni Jesus Christ. Yun po kasi yung sinasabi ng mga politiko, especially ng mga nasa politics, hindi lamang politics, nag-uumapaw kasi yung politics maging sa media, especially sa mga artista, sa Hollywood, or sa Sampaguita sa Pilipinas, o LVN, I don't know, Regal or Viva, iwasan mong gamitin yung pangalang Jesus. Kasi hindi lahat dito Christian. Yun ang pressure ng mundo. Uy, ginamit mo yung J-word. Oh, bakit? Bakit naman? Born again ako eh. Kasi nga, karapatan kasi ng lahat, dapat pantay-pantay tayo. Hindi mo naman narinig na si Buddha, binabanggit ang pangalan, di ba? Hindi mo naman narinig na si Confucius, binabanggit ang pangalan dito. Kasi gusto natin maging neutral. Hindi kasi politically correct na ginagamit ang pangalang Yahweh, Jehovah, Elohim, especially Jesus Christ. Pues hindi tayo susunod dun. Hindi po politics ang Christianity. Ang sabi ng Panginoon, my kingdom is not here on this planet. My kingdom is in heaven. And my kingdom is now inside your hearts. Kung meron namang kingdom, kung meron namang law na nasasakupan tayo, that is the law in the kingdom of our God. So if you want to say the name of the Lord Jesus Christ, do so. Gamitin natin. Wala pong dapat na ikabahala doon. Lord, God, God willing, Lord willing, gamitin natin yan. Hindi dapat ikinahihiya. So dito, ibalik po natin, sa kabila ng lahat ng patunay ng Panginoon, for them, sa mga taong ito, dahil nga ayaw lang sumunod doon sa moral compass na binigay ng Panginoon, binabaliktad nila, for them, Jesus Christ is evil. At yung kapangyarihan ni Jesus Christ, hindi nanggaling sa Holy Spirit, kundi nanggaling sa demonyo. Ipinaglalaban po yan, mga kapatid. Kung maiisip ninyo ngayon, ang dami pong lumalabas ng mga kulto, mga relihiyon, anti-Jesus Christ. Meron pang anti-Paul. Meron pang anti-Yahweh. And that will be our message for next week. It's about time na mapag-usapan yung anti-Yahweh group na yan. It's about time. Hindi tayo papayag na binabastos yung pangalan ng Diyos, hindi natin pag-uusapan. We will talk about it. So be there next Friday. So yung po example ng evil for good and good for evil. Yung pangalawa po, ito yung mga tao, by that time, Israel, sabi ng Panginoon, they make darkness for light and light for darkness. Binaligtad nila. Gustong-gusto nila sa dilim. Ayaw nila sa liwanag. Hate nila yon. John 3:19-20, ano example natin? Ang sabi mismo ni Jesus Christ, and this is the judgment. The light has come into the world. Alam natin kung sino yung light. That is the Lord Jesus Christ. I am the light. Sabi niya, according sa Isaiah, in the beginning there was darkness until isang ilaw ang sumulpot at nagbigay ng liwanag sa libutan. At yun pinatutungkulan yun yung pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Yun din po yung sinisimbolize ng star of the Lord Jesus Christ. It's bright. Makikita mo talaga yung liwanag, eto na siya. In the person of the Lord Jesus Christ na nandun po sa sapsapan. I am the light. But, sabi ng Panginoon, this is the judgment. The light has come into the world. And the people love darkness rather than the light. Why? Because their works were evil. For everyone who does wicked things hates light. Lahat ng gumagawa ng kasalanan, they hate the liwanag, yung light, they hate it. And does not come to the light, lest his work should be exposed. Kaya nga po, maraming lugar na madidilim. At yan ang gustong-gusto na namang puntahan ng mga magagaling. Kung saan madilim, dun gustong magpunta. Ayaw sa maliwanag. Saan ba yung mga maliliwanag? Sa mga church. Napakaliwanag po ng mga church. Ayaw nila dun. Saan nila gusto? Yung mukuti-kutitap lang ng konti. Yung makita ko na ng konti ang hugis mo, yung profile mo, yun ang gusto kong puntahan. Why? Kasi yung mga secret things, pwede nilang gawin dun. Akala naman nila, hindi nakikita ng Diyos, pues, kitang-kita po ng Diyos lahat yan, walang maitatago sa Kanya. Hindi lamang Diyos, sangkaterbang angels ang nakapaligid po around us even now in this room, laging nariyan sila nagbabantay. Imagine niyo yung mga angels, walang nakita kundi puro kalokohan.
bilang angel, nung baby siya, opo, wala naman ako nakita problema dyan. Pero nung umabot po siya sa age of accountability, nung marunong na magsinungaling, hanggang ngayon po, ganyan na siya. Bali pa yung mga pinupuntahan niya, imbis na pumapasok sa school, ibang school yung pinupuntahan. Yung mga friends niya, hindi friends, mga friends in the light, friends in the dark. Saan ba naman sasama yung mga taong mahilig sa kadiliman, kundi yung mga taong pawang mahilig din naman sa kadiliman, di ba? Ayaw nga lang sumama sa mga in the light. Ayoko, napaka-boring dyan. Hindi ko ma-express ang aking sarili kapag kasama ko yung mga yan. Dito ako sa kabilang panig. No? Same feather, we will flock together. Yun po ang ginagawa ng mga tao ngayon. Napaka-simple analogy lang po na sinabi ko mga kapatid. Kasi napaka-natural niya eh. Wala talagang gagawa. Wala mong gananakaw. Of course ngayon meron na, right? Sa sobrang kasama ng tao, tirik na tirik ang araw, biglang yung cellphone mo nawala. Tirik na tirik ang araw, kumakain ka lang sa isang restaurant, yung bag mo nawala na. Nung araw, hindi, gabi ginagawa yan, pero ganun po ang point ko, ganun na ka-evil ang mga evil people na even do sa liwanag, kaya nilang gumawa ng evil things. Hindi lamang yun. Hindi lamang po mga physical na tao ang pinag-usapan natin. Maging sa mga cellphone, nandyan na rin sila, right? Ang technology nagagamit lang to scam you. Lagi naman na-scam yung mga gullible naman kasi. With due respect po, I'm sorry to say this. Ang nabibiktima lamang po yung madaling mabiktima. Sorry po again ha. Ayoko maka-offend, pero that is the truth. Yung madaling mabiktima, yung madaling mabola, sila lagi ang nagiging biktima. Yes. Okay? Kasi ang dami-dami naman natin gumagamit sa cellphone, pero bakit ni minsan hindi tayo na-scam? Right? Think about that. So, sorry po again. Kung nagalit kayo, kausapin niyo ako sa labas. Okay? Tatanggapin ko na ng lahat. So, yun po. May judgment na sa kanila. Ang point po, ganito. Kaya nila ginagawa yan because they don't like me. Sabi ng Lord. Lahat ng tao na ang ginagawa ay pawang para sa kadiliman, there's only one reason kung bakit na ginagawa yon. They hate Jesus Christ. Hindi kuya, nagtatrabaho naman niya para sa mga mahal niya sa buhay eh. No. They hate Jesus Christ. Naniniwala po ba kayong ang masamang tao, kayang mahalin yung kanyang mga sariling pamilya? Sinabi po ng Panginoon yan. Kahit yung mga magnanakaw daw, di ba? Para saan yung ninanakaw niya? Hindi ba para sa kanyang mga anak? Kaya ito po ang point. Hindi ko mamahal ng isang tao ang kanyang anak, mahal niya na rin ang Diyos. Hindi ko po mapagmahal sa pamilya, nagpo-provide sa pamilya, mahal niya ang Diyos. Hindi po. Normal yon sa tao. Instinct po ang tawag doon, instinct. Kahit mga hayop, mahal nila yung pamilya nila. So ulitin ko po, huwag nating pagmamalaki, hindi, maka-Diyos akong tao kasi pinoprovide kong pamilya ko eh. Hindi, mabait akong tao kasi, pinag-aaral ko mga anak ko. Hindi yan patunay na mahal mo ang Diyos. Iba ang pamilya, iba ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, pag may ginagawa kang something na para sa kadiliman, you hate me. Regardless of all those goodness na ginagawa mo sa sarili mong pamilya. Diyan po kasi marami nako-confuse. Hindi, palagay ko, hindi naman ako ibabalato ng Diyos kay Satanas. Kasi wala naman ako talaga inagabiyado, mga anak ko naman napag-aaral maigi. Lumaki yung bahay namin sa sipag ko. Kung kinuha mo naman sa bulsa ng iba yung pinagpagawa ng bahay, ano naman ngayon? Paano naman ng Panginoon? Ano ba tawag doon? Nawawalan ako ng Tagalog. Kada kupit natin, kada nakaw natin ng oras kasi ninanakaw din eh. At yan yung madalas nating ninanakaw, oras. Hindi mo na mahal ang Panginoon. Ulit-ulit ko po sa ating lahat dito, workers tayo eh. Kung binabayaran ka ng kumpanya kada buwan, at 9 hours yung binabayaran nila a day, at pag hindi mo kinukumpleto na 9 days, magnanakaw ka. Hindi lang mo yung clips ang ninanakaw mo. Hindi lang mo isang pirasong bond paper ang ninanakaw mo. Pag yung 9 hours or 8 hours, pinili mong huwag kumpletuhin and yet sumasahod ka ng kumpleto at the end of the month, magnanakaw ka. Nakikita ng Diyos yun.
Huwag tayong masasanay sa ganyang klase ng mga bagay. Hindi po maganda. Ituturo mo ba sa mga anak mo? Anong oras bang pasok mo anak? Alas 8 po. Sige, umalis ka na 8:30. Tell me, ituturo nyo ba sa anak nyo o hindi? Bakit hindi? Masama! Bakit natin ginagawa? Alright? Masama yun, alam mo, because of that moral compass na nilagay ng Diyos sa iyong puso't isipan. Pero hindi mo sinusunod. You hate the Lord. Ganun lang po kasimple yun. At ganun ang ginagawa ng Israel by that time. Pangatlo, bitter for sweet and sweet for bitter. Bago po yan, sige na, basahin ko na muna. Masyado akong excited. John 12:9 and 10. When the large crowd, again na naman, about the Lord Jesus Christ. When the large crowd of the Jews learned that Jesus was there, they came. Not only on account of Him, but also to see Lazarus na muling nabuhay, whom Jesus Christ had raised from the dead. Ayan na naman yung mga gagaling na mga religious leaders by the time. So the chief priests made plans to put Lazarus to death as well. Kasi ang unang plano nila, kill Jesus Christ. At yung magaling na Lazarus na yan, nakabubuhay ng ikamo, patayin ulit. Ibalik sa hukay. Yan ang ginawa nila. Imagine that, ipatayin yung Lazarus na yan, kasama ng Jesus Christ na yan. Because, bakit kailangan patayin si Lazarus? Because on account of him, sa kanyang muling pagkabuhay, many of the Jews were going away and believing Jesus Christ. Gano'ng kaitim na buto meron ng mga taong ito. Ito yung mga itimang buto, halangang kaluluwa. Pag panunuin mong patayin si Jesus Christ na lang, yun na lang si Jesus Christ. Diyos yun eh. Pero man pwedeng pumatay sa Diyos. Of course, yung physical body ng Panginoon, inialay niya. Okay? And you know what? This is part of His plan, eternal plan as well. Pero itong mga taong to, imagine that, they have already that thing in their hearts and mind. Kailangan mamatay si Jesus. Hindi lamang yon, patayin si Lazarus. Imagine niyo yung death threat na binigay nila. Para lang sila, yung kapangyarihan, yung authority, hindi makuha sa kanila. Kasi po, palinghado ang mga Pharisees. They are religious, yes. Nagbabasa sila ng Torah, yes. They know the Septuagint, yung 5 books of Moses, yes. Alam nila yung mula Genesis hanggang Malakay, alam nilang lahat yan. Yes, but they are evil. Another point, hindi po lahat ng relihiyosong tao maka-Diyos. Ginagamit lamang nila ang Word of God para mag-anyo silang banal. May party ba? Ilagay niyo ako sa tabi ng lechon. Yun na naman ang gusto nila eh. Yung magagandang pwesto, sa kabisera ako. Doon ba nakalagay yung lechon? Yan po yung gusto. Sinabi po sa Book of James yan. Maraming tao gusto maging teacher of the law, maging religious, kilalanin ng mga tao bilang religious people na dapat igalang. Kasi ano raw sinabi sa Book of James, yun lang naman ang gusto nila, maging preeminent sila sa lahat. Pag pumasok sila sa birthday party, tigil ang lahat. Go! Saka sila magkakantahan na ganyan. Feeling na yung authority, para sa kanila lang yun. Evil kind of people. Yun sila. Nagsasabing, nagbigay sila ng fatwa. Gagamitin yung term dito sa bansang to sa relihiyon nila. Nagbigay sila ng fatwa, patayin si Jesus at pupunta kayo ng langit. Kung saan mayroong 70 virgin, black-eyed virgin naghihintay sa inyo. Ganun po yung mga yan. Nagbigay sila ng ganung kautusan sa mga tao, kill Jesus Christ, huwag mo na kayo malis, isa pa, yung binuhay niya kailan lang, patayin ulit. Ibalik, sipahin pabalik dun sa kanyang libingan. Evil kind of people. Even the word evil, for me, is not enough para i-describe itong mga taong ganito. Napaka-sweet, di ba, sa pamilya ni Lazarus, sa taong bayan na, imagine, dahil sa kahabagan ng Diyos sa kanyang kabutihan, kahit pala mamatay ka, muli kanyang bubuhayin. Di ba? It's such a very, very sweet na pangyayari sa buhay ng pamilyang ito. And yet, meron palang mga tao, hindi, they are bitter about it. Hindi parang walang pinakaiba sa sitwasyon natin minsan. Na-promote ka. Ayan naman, wala nang prayer. Rejoice, rejoice. Ang mga pamilya, mga mahal sa buhay, nagre-rejoice. May mga tao naman napaka-bitter. Kaya naman na promotion kasi sip-sip yan eh. You know? Kaya kita mo, laging kausap ng boss yan. Hindi ba may mga tao ngayon, mga crab mentality? Imbis na ipagbunyi mo yung tagumpay ng isa, magiging bitter ka pa. Bakit siyang sinagot?
Kasi siguro lalo na doon. Lalo na yung pareho kayo naniligaw sa pinili. Sobrang bitter na yun. Di ba? Okay, tanggalin natin konti yun kasi puso na pinag-usapan doon. Pero may mga tao, talagang ayaw lang niya doon sa tao na tumaas ang posisyon. Alam niyo ba, may mga taong sadyang ayaw lang talaga sa'yo? Yung bakit kahit gumagawa ka ng mabuti, hindi naman sinasabing perfect tayo, talagang napakahuli natin. Kasi nagkakasala pa rin tayo everyday. Pero tayo naman yung tipong ginawa mo na lahat para makapag-ingat. Pero may mga taong sadyang lahat ng sabihin mo, ikilos mo, for them, something bitter ang nararamdaman nila. Kaya naman nagtuturo yan kasi gusto lang niyang makatayo sa pulpit or what, mapansin siya. Hindi po gawain ng mga taong tao ng Diyos. Wala po dapat bitter sa atin lahat dito. Dapat wala rin mga dito, alimasag. Masarap kainin ng alimasag, pero huwag kang magiging alimasag. Masama po yun. Okay? So yun po yung bitter for sweet and sweet for bitter. At gayon din po ang mga taga-Israel by that time. Kung mapapasin ninyo, kung ano may nangyari sa Israel, actually, pwede nating ilapat sa buhay natin ngayon. Kundi naman sa akin, kundi naman sa inyo, sa lahat ng tao around us. These things are going on again and again and again sa history ng mundo. At palagyan ng Diyos po, nasasaktan ang kanyang damdamin. Ngayon, ano yung naging judgment ng Lord sa Israel? Kasi nang tignan nga niya ng beloved, na ano ba naman to? Ginawa ko ng lahat, pero ito pa rin ang nakita kong bunga. Hindi naman sinabi nun na yung lupang pinagtamnan, dating libingan, or puro uod, or what. Malinis na, okay naman lahat, it's perfect. Perfect. Kaya i-expect mo, perfect din, napakainam ng bunga. Pero hindi ganun nangyari. So ano naging judgment ng Panginoon? Basahin po natin na Isaiah 5:5 and 6. Biglang ito na ngayon. Ito na tuloy yung sinabi. Kanina may awit-awit pa sa kabutihan, kabukiran. Tapos biglang ganun, ending ng kanta, bulok ang mga prutas. Ito ngayon yung sinabi ng Diyos. And now, I will tell you what I will do to my vineyard, sarili niyang vineyard. I will remove its hedge. Yun po kasi yung mga matataas na protection para sa mga animals na kumakain ng mga grapes. I will remove its hedge and it shall be devoured. Kaya kakainin na siya ngayon ng mga wild animals. I will break down its wall and it shall be trampled down. Pati yung mismong wall, ibabagsak niya. Kaya pwede na siyang ganyan tapak-tapak ng mga animals o ng mga tao. Verse 6. I will make it a waste. Gagawin ko siyang basura. Ang sakit naranasan niyo ba yung tinrato kayong parang basura ng isang tao? O feeling mo lang ginawa kong basura? Minsan kasi feeling lang Anong ginawa mo akong basura dun Hindi naman, sobra ka na magpagsalita. Pero hindi ba may mga tao minsan ganyan? Ginawa niya akong basura. Di ba? Drama, di ba? So, gagawin ko silang basura. It shall not be pruned. Kasi pwede sanang gawa ng paraan Di ba pruning? Sige, hindi ba nag-work? Sige, pruning ang gawin natin. No. No more pruning ever. It shall not be pruned or hoed. Yung hukay na naman, tatanin na naman, or what. And briars and thorns shall grow up. Kasi nga, binasura na siya, hindi na siya pinansin, hindi na siya ginawa ng paraan nung beloved. Ayan na siya ngayon. Nagsimula nang tumubo yung ibang klase ng mga wild, thorny na mga halaman. Hindi lamang yon. I will also command the clouds. Ito nakita natin kung sino ba yung vineyard, yung may-ari ng vineyard. I will also command the clouds that they rain no rain upon it. Nakita niyo yung kinasagdakan ng grapes, ng vine. Nung tingnan siya ng Diyos at hindi nakita, hindi gusto lang, kundi yung dapat lamang makita ng Diyos sa kanya, ng may-ari sa kanya. Totally, the grapes were wasted. Isa lang talaga ang pupuntahan. Ibasura, at merong gagawin doon, siyempre, afterwards. Hindi naman iiwan lang yun sa isang basurahan. Di ba? Anong gagawin doon? Basahin po natin sa New Testament, yung sinabi ng Panginoon, na may kinalaman po dito. Jesus has the same warning. John 15, verse 5 and 6. Ang Lord mismo, siya na mismo nagsabi. No? Gumawa siya ng analogy. But that this time, siya ngayon yung vine. At yung may-ari ng vine, the Father, di ba? Sabi ng Panginoon, I am the vine. You are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. Kapag lagi daw tayong na kay Kristo, doon talaga makikita yung bungang hinahanap ng Diyos sa atin.
For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch, and he will wither, matutuyo. And the branches are gathered, ano raw gagawin? Thrown into the fire and burned. Yun lang po ang kanikahinat ng lahat na hindi nakaugpong o nakaugpong man kay Kristo pero walang magandang bunga, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, when we die, there will be no second chance. Ang sabi po sa Biblia, not me. Ang sabi sa Bible, once a person dies, then it is the judgment. Whether you're going to heaven or you're going to hell. That's it. At dito po sa kwento na binasa natin, sa sinabi dito ng Panginoon, sa scripture na ito, nilinaw niya, anyone who does not abide in me will go to hell. At kung sino man yung mga nakikinabang lang, kasi nakadikit lang sila eh. Nakadikit lang para mga parasites. Nakadikit sa Diyos. Why? Kasi pag may sakit, Panginoon, pagalingin niyo kami. Papagalingin naman ng Diyos. Kapag walang bigas, Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng bigas. Magkakaroon naman ng bigas. Pero hanggang dun lang yung relationship niya sa Diyos. Naniniwala ba kayo dun? Maraming tao, kinikilala lamang niya ang Diyos. Saan? Pag meron siyang pangailangan. Parasite. Ayaw ng Diyos sa parasite. Merong common grace ang Diyos. Kahit Christian ka o hindi, meron siyang common grace sa lahat. Ang sabi po sa Biblia, kapag ang Diyos daw nagpaaraw, hindi lamang sa mga anak niya, kundi sa lahat. Ang Diyos daw kapag nagpaulan, hindi lamang sa kanyang kawan, kundi sa lahat. Yun po yung common grace. Yun ngayon yung common grace, maraming tao na natili na lang sila doon. Ang masaklap pa, kapag yung mga taong nasa common grace, sila lang yung mga tipong merong parasitic mentality. Nananalangin sa Diyos pag may kailangan. Yun lang po yun. Kung ganun lang po ang relasyon ng sino man sa Diyos, that person, at the end of his life or her life, will go straight to hell. Kasi ano hinahanap ng Panginoon? Bunga. Gawin na natin specific. Bunga ng banal na Espiritu. The fruit of the Spirit. Madali pong malaman ng isang tao kahit dumadalo sa church kung siya ay Kristiyano. Matatawag mo siyang Kristiyano kung yung bunga ng banal na Espiritu ay nakikita sa kanyang buhay. Pag hindi po, kahit dumadalo pa yan for 20 years, naguhulog sa bulso ng malalaking halaga for 20 years. Pero kung walang bunga ng Espiritu, wala yung patunay na siya'y kasama sa bunga na ninais ng Panginoon, that person, sadly, at the end of his miserable life, that person will go to hell. Ako po hindi naniniwalang hindi alam ng tao kung kasalanan yung ginagawa niya. Hindi ako naniniwala doon. Kapag gumawa po tayo ng kasalanan, 100% we know it. We decided to do it. At alam mo na ngayon, ano nangyayari sa kapag pinagpatuloy yung ganyang klaseng gawain? When you die, there's no rest. There's no peace. Those kind of people, not you. Kundi yung mga taong katulad nun, when they die, they will go straight to hell. Lalo silang mawawalan ng pag-asa doon. Lalong walang kapahingahan doon. Lalong walang kapayapaan doon. Kung sa langit, there will be no tears. Sa hell, malulunod sila sa sarili lang mga luha. Kung sa langit po, wala ng guilt feeling. Sa hell po, times to 1 billion, trillion yung guilt feeling nila while sila pa yung nasusunog sa impyerno. This is a serious matter. I believe, hindi ko natatanungin ng bawat isa, naniniwala ko ayaw ninyong mapunta sa impyerno. Pero ang tanong ko lang ganito, gusto mo ba talagang pumunta ng langit? See? So you know what to do. Nakita natin dito sa binasa natin na ang Diyos naghahanap. Ginawa na niya ang lahat para sa atin. Huwag na nating ulitin yung ginawa niya sa tuwing mahal na araw. Para nating sinasabi kay Jesus Christ, Lord, hindi inap yung papapako ninyo, ako din magpapapako. Hindi na dapat gawin yun. That is mockery. Binabastos mo si Jesus. Alam niyo, sinabi sa Book of Hebrew, once lang kasi nangyayari dapat yung crucifixion. Once. Tapos ulit-ulitin mo, para mo sinabing, Diyos,
Jesus, hindi enough yung inyong ginawa. Kaya ito ako nagpapapaka ulit para sa inyo. That is blasphemy. And the more that they're doing that thing sa tuwing mahal na araw, God hates them more. Because that is blasphemy. Hindi nila alam, hindi sila nagbabasa ng do's and don'ts, hindi sila nagbabasa ng Biblia, so they're doing foolish things. Akala nila, they are doing God a service, but they're not. Maraming napapahamak dahil sa akala. Hindi puro akala. Yung mga nag-aakalang, isipin mo, maraming tao, akala ko saan lang ito pupunta. Yeah, kasi puro kaakala. Hindi mo sinusugurado. Read the Bible, read the Scripture, you will see. Aba, yung parang ginagawa mo ito na for me, para naman sa Panginoon, hindi pa na nakakaabot sa paanan niya. Nagsayang lang pala ako ng panahon ng lakas at pera. Basahin mo ang Biblia. Yung itinuro ng Diyos kung ano yung eksaktong dapat mong gawin para hindi ka matulad dito sa pinag-uusapan natin. That the end of the day, inipon, itinapon sa apoy. Alam mo na ngayon. Alam na natin ngayon. Gaya ng laging sinasabi ng Panginoon, kung hindi mo alam mga bagay na ito, hindi kita masisisi. Pero ngayong alam mo na, the guilt is on your shoulder the rest of your life kapag hindi mo siya sinunod. Panghuli po, bago tayo mag-closing, first ating verse to ponder, 1 John 2, 15-17. Alam na natin to, but bilang para isarado natin through this, yung mensahe ng ating Panginoon. Sabi ng Diyos, para maiwasan yung nangyari sa Israel, by the time at nangyayari sa atin ngayon, do not love the world or the things in the world. Huwag daw nating mahalin yung kamunduhan at lahat ng bagay na nasasakop ng kamunduhan. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, sa kamunduhan, ano raw yun, yung mga desires of the flesh, mga bagay na parang maginhawa sa katawan. No, ang sarap kasi pag ginawa ko kasi ang sarap eh, 'di ba? Even though sa kinabukasan masakit ang ulo ko, pero di ba na nasarapan ako or what? Yan, desires of the flesh, desires of the eyes, and the pride of life, yung kayabangan, yung pagmamalaki. Ayaw po ng Diyos diyan. Dapat we are what? Humble, like the Lord Jesus Christ. Ito raw mga taong to na merong kanyang klase ng mga desires is not from the Father, but is from the world. Verse 17, and the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Kung talagang gusto natin mabuhay magpakailanman, ng punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kaligayahan, then there's only one way to that. Lumakad tayo dun sa pinalakaran ng Panginoon, katulad ng mga Israelita dun sa Red Sea. Iniayos na niya yung mga kapatid. It's ready. Nandun na yun. Yun ang lakaran natin. Huwag nating lalakaran yung mga malalapad na mga highways na ginawa ng mundo. Dahil ang dulo nun ay kamatayan. So remember all of these things. We have now the responsibility to follow it.